Magandang umaga sa buong mundo. Marinig nyo naman ang aking advice sa inyo lahat. At pag-aralan ninyo ang binitawan kong salita mula nang ako'y nagpakilala sa inyo at binigyan ko kayo ng palatandaan sa kaganapan sa buong mundo at bawat bansa. Huwag nyong sabihin sa sarili nyo na climate change yun. Dahil ang climate change ay napailalim sa kapangyarihan ni Allah. Ang lahat ng mga bagay at anumang mga hindi nyo maunawaan ay nasa kanyang kapangyarihan. Makikita nyo sa mundong ito kung ano nangyayari sa bansa natin. Kayong mga leader ng mga bansa sa buong mundo, kung hindi nyo naintindihan ang aking mga sinasabi, kumuha kayo ng interpreter para maunawaan ninyo ang aking sasabihin sa inyo. Ito po'y paalaala sa inyo. At ang ating pamunuan ng bansa natin, kayo lahat, makinig kayo. Dahil wala kayong magagawa sa panahon ngayon kung hindi magsalita kayo na pangako na lang. Gumagawa kayo ng batas para kayo mag-imprinta ng pera, wala kayong ginto na dapat gamitin at huwag nyong gamitin ang ginto nandyan sa loob ng Bangko Sentral. Makukulong kayo ng tuluyan. Wala kayong karapatan para gamitin yan. Dahil hindi nakapangalan sa inyo yan. Dahil mayroon tayong batas na ang Bangko Sentral ay hindi alam ng Pilipino at pinakilala ninyo na ang Bangko Sentral ay pag-ari ng publiko. Hinahanapan ko kayo ng titulo ng publiko na ang Bangko Sentral komunidad. Hindi po yan komunidad. Yan ay pribadong Bangko Sentral na pinatayo ni Presidente Ferdinand Marcos. Ang pira ng bansa ko ang ginastos dyan. Hindi pira ng politiko at hindi pira ng gobyerno. Dahil ang gobyerno nagbabayad ng taksis sa bansa ko at ang taksis na ginagamit ninyo ay taksis ng bansa ko. Nananapaw kayo ng kapangyarihan nang akala nyo legal ang konstitusyon na pinairal nyo sa bansang ito. Hindi nyo alam na ang bansang ito ay pribado. Nasa batas yan ng International Court at sa 300 Committee. Mayroon ang buong mundong pinag-usapan, 3 kasunduan na hindi nyo alam. Kahapon lang kayo itinalaga dyan sa bansa natin. Makinig kayong mabuti. Ang bansang ito ay pribado. Hindi nyo inuunor ang mga royal family. Gusto nyo kayo ang mamahala. Ngayon, ito na ang panahon. Susukatin ko ang kapangyarihan nyo kung gaano kayo katatag sa parusa ng Allah na makapangyarihan. Nakita ninyo, nagagalit kayo sa China, na ang China ay mayroon nagkaroon ng West Philippine Sea. Tingnan nyo ang ating bansa. West Philippine Sea din. Philippine Sea na. Hindi na West Philippine Sea. Philippine Sea na. Nakita nyo sa mga vlog, sa mga litrato ng mga media. Ngayon ang tanong, saan kayo kukuha ng daang-daang bilyon na itulong nyo sa Pilipino? Yan po ang itinutukoy ko sa inyo. Wala kayong ginto na i-back up sa pira natin. Tandaan ninyo, kayo po'y nangungutang dahil wala po kayong karapatan na mag-imprinta na wala pong back up. Kaya nangungutang kayo dahil ang pira na dollar gusto nyong i-back up. Hindi nyo ba naintindihan na ang dollar ng buong mundo na gumakalat, wala rin back up? Kaya may barcode. Yan po ang inimprinta ng Amerika doon sa Thailand. Sa 3,500 metric tons. Kaya mga kapatid ko, mga bansa, mga leader ng bansa ko, huwag niyong ipipilit ang gusto nyo. Dahil itong ginagawa kong ito ay kalayaan at kapayapaan at kaunlaran ng ating bansa, lahat ng Pilipino. Kung natatakot kayo na ang inyong mga kayamanan magkandawala, ibig sabihin, illegal ang inyong kayamanan dito sa bansa. Mayroon ba kayong dokumento na papatunay na ang lahat dito sa lupa na inyong itinayo ay pag-ari nyo? Dahil ang pirang ginastos nyo rito, hindi po dollar, piso. Kaya nanggaling sa Bangko Sentral. At wala kayong kontrata sa akin na tunay na may-ari ng bansang ito. Sa lahat ng mga industriya, anumang mga bagay nandito sa ibabaw ng lupa at sa ilalim ng lupa, kinakalaykay ninyo. Ako nakikiusap muli, nagpaalala sa inyo. Baguhin na ninyo ang inyong kalooban at isip. Huwag kayong gagawa ng multo dahil kapag gumawa kayo ng multo, kayo mismo mumulto, hindi nang ginawa nyo multo. Unawain nyo,
Isipin nyo kung anong sinasabi ko. Hindi ako nanghahamon sa inyo. Gaano ba kalaki at gaano kadami ang pira nyo rito, sabihin nyo mga trilyonaryo kayo. Nagpakilala pa kayo. Ilang libo ang ibinayad sa inyo mga vlogger para sabihin na ang mga leader na yung mga trilyonaryo. Trilyon-trilyon ang problema ang aabutin ninyo kapag hindi kayo makinig sa akin. Itong nangyayari sa bansa natin, hindi ito ngayon lang. May kasunod pa na masigit pa rito. Makita nyo, pinapalabas ninyo yung barko ng West Philippine Sea nandito sa Bacoor. Tinatype ninyo, kinocomputer ninyo. Huwag kayong ganyan. Kahit yan dito lang ako sa isang lugar, alam ko ang lahat na nangyayari sa ating bansa. Kaya huwag kayo patumpik-tumpik. Mamili kayo. Kalayaan, kayamanan, o buhay. Makinig sa akin. Mag-declare ako ng civil war. Papandingan ko yan. Saan man dako ng buong bansa sa buong mundo, tanggapin ang aking offer. Dahil ako may-ari ng kayamanan, hindi po kayo. Magpa-imprenta ako ng pera, mag-declare ako ng gira dito sa Pilipinas. Ayaw niyong kapayapaan, ibigyan ko kayo gulo. Pero kung makiisa kayo, walang magaganap ng gira sa mundo at mawawala ang kalamidad dahil ang kayamanan na ito na ginagamit ninyo sa bawat bansa sa buong mundo, kayamanan ni Allah. Ako po ay administrador lang, taga-asikaso. Kaya ako nagpaalaala sa inyo. Huwag niyong ipipilit ang mga tao na sa paligid ninyo silang may-ari niyan. Subok nun niya eh. Niluloko niyo lang yung tao, yung taong bayan, buong mundo. Gumagawa kayo ng illegal na trabaho para magkapira. Huwag niyong gawin yan. Hindi tulog si Allah. Kaya kayo pinapasukan. Tingnan ninyo ang Amerika, ang Mexico, ano nangyari? Mula sa Myanmar. Natatakot kayo? Hindi lang yan. Panimula pa lang yan. Kapag hindi kayo tumigil, pumunta kayo rito sa Pilipinas at mag-meeting tayo pangkalahatan. Pag uwi ninyo, masaya kayo. Wala kayong utang na dapat pangambahan. Makakabayad kayo. Uulitin ko uli. Hindi ako nagsalita para mangutya sa inyo. Nagsasalita ako upang maintindihan ninyo. Nandito ako, tutulong ako sa inyo. Hindi nyo titingnan yung mga presidente, sino man yan. Wala naman kakayanan yan eh. Nangangailangan din ng tulong yan. Ang mga bansa nila, may mga parusa na yun. Kasi hindi sila tumupad sa treaty. Alam mo ba treaty? May Maitree Treaty. May spiritual advice na bumaba dito sa mundo upang ipaliwanag ang lahat ng magaganap dito sa mundo kapag hindi kayo tumupad. Hindi ko pira yan, hindi ko ginto yan. Nakapangalan sa akin yan, pero ang may-ari na tunay na sa langit. Wala hong imposible. Kaya ako nagbibigay ng paalaala sa inyo mga kapatid ko. Hindi ako galit sa inyo. Nagbibigay ako ng pilit sa inyo na paunawa. Mamili kayo. Kayamanan o buhay. Hindi nyo madala ang kayamanan nyo. Kung kayo may problema sa kayamanan nyo, humarap kayo sa akin ng matino. Huwag kayo humarap yung abogado nyo, hindi ko kailangan abogado nyo. Pira ang kailangan yan. Kayo na mismo na may-ari, humarap sa akin. May representative ako. May administrator ako. Pag-usapan ninyo, hindi po imposible. Kung tunay at pinaghirapan nyo ang kayamanan nyo rito at maglilinis ang inyong hangarin at ang mga trabaho nyo, wala kayong dapat pangambahan. Bakit kayo natatakot? Alam nyo na illegal ang ginagawa nyo. Kasabihan ninyo, mayaman kayo, magbayad kayo ng mga taga-tumba, tumbador. Ay, wag nyo akong gagawin ng ganyan. Baka kayo pa mauna. Kahit ano kalaki ng bahay nyo, kahit 1,000 pat bantay nyo, drone missile ang katapat nyo. Mimisilin ko building yung tinitirahan nyo. Wala akong pakialam. Bansa ko to. Ito ay pribado. May karapatan na kung ayaw ninyo sa pamalakad ko, sa kalayaan at kapayapaan at kaunlaran, lumayas kayo, maghanap kayo ng bansa nyo sarili. Huwag nyo ipagmamalaki sa akin yung konstitusyon nyo. Ang konstitusyon o batas ng Pilipinas nasa ilalim ng Royal Decree T-OCT 01-4. All covered. Wala kayong pagmamalaki. Anong konstitusyon na sinasabi nyo na batas ninyo? May batas ba kayo nung 1304? Wala pa kayo sa mundo. Sabaw pa kayo sa panaginip. Yan ang masunod, ang batas 1898. Titular Decree. Ano man decree? Marunong naman kayo mag-English eh. Hindi na nga kayo magsalita ng Tagalog eh.
Pag-aralan nyo. Anuman ang nanditong batas sa Pilipinas na pag-ari ng royal family na sa loob kayo ng jurisdiction ng batas na ito, wala kayong karapatan ipipilit ninyo. Kapag pinilit nyo, maka-civil war tayo. Kung kayo may sundalo rin ako. Pero ayaw ko gulo. Dapat nyo maintindihan. Dahil kung gusto kong girahin, noon pa. Pero huwag nyo kong pilitin. Makipagharap kayo at makipagharap din ako sa inyo. Pag-usapan natin ng mapayapa. Mga rebelde sa Mindanao, pinag-usapan niyo, ako pa kaya? Na ako may-ari nito? Ako may hawak ng lahat ng ito? Ang rebelde na yan, ang kanilang rebelde dahil mayroong pananalangin yan na sila dinggin. Dinidig nyo, pinuluting lang nyo. Para hindi makagalaw. Alam ko na lahat yan. Ginagawa nyo, inuunti-unti yung pinapanig nyo sa politisyan ang mga rebelde para maglaylo. Dahil hindi titigil ang gera. Titigil ang gera kung mismo kayo lumilingap sa kanila. Hanggang ngayon nakatingala ang Bangsamoro Emililip. Nasaan ang pangako nyo? Nasaan ang pangako nyo? Dapat kung pinabalik nyo sa kapayapaan ang mga rebuilding yan. Sundalo yan. Yan ang tunay na sundalo ng ating bansa. Ang mga sundalo, ang forces na yan, kahapon lang yan. Kita mo pati pulis. Kita mo yung badge ng pulis. Panangga nila Lapu-Lapu. Oh, kaya may IPC, International Police Commission. Sila po ang mga Bangsamoro o Emililip na mujahidin, sundalo ng ating Allah, Panginoon, nagbabantay sa bansang ito. Pangalawa lang kayo. Sila po yung rehistrado sa International Court, sa Committee 300. Ay kayo may rehistro. Nandito lang kayo sa Pilipinas. Pati pulis na sa Security Exchange Commission lang yan. Kaya makinig kayo. Pag wala ng presidente, sinong pasweldo sa inyo? Maghahakot ng basura sa Montalban? Hindi. Ako. Dahil ang inyong account na mga sundalo, makinig kayo. May pinareceive na ako sa DND, 2 beses na. Nagpakilala na ako sa inyo. Gini-stack nyo lang. Mayroon ba ka nagkuha dyan? Nandito sa akin ang kopya. Sinabi ko na sa inyo noon, may isang scout ranger na nagsasabi nga si Tatang, upo sa Malacanang. Oh, bakit? Namalitan ka sa mukha ako? Kilala mo ba ako? Kilala mo ba ang nagpasweldo sa'yo? Ikaw, mga kapatid kong mga sundalo ng Armed Forces of the Philippines, hindi ko kayo kinakalaban. Dapat minumulat ko kayo sa katotohanan, sa kalayaan. Yung sinasabi nyo, bago kayo tumupad, tuparin nyo muna ang tungkulin nyo. Kinukubiran yung mga politiko, yan ang nagpapahirap sa bansa natin. Epektado na kayo. Kita mo yung mga general na mga nag-resign, nagwiwilga na, galit na galit na. Alam nilang ginagawa ng mga nakapo sa politiko. Epektado sila, may pamilya din sila. Kayong nasa opisyal mismo, nakaupo dyan sa Armed Forces. Ano tingin nyo? Kapag umalis ang presidente natin at umupo ako dyan, sino mo pasweldo sa inyo? Sino magsasalud? Sino saladuhan nyo? Ako. Ngayon pa lang sinasabi ko sa inyo, hindi ko minamaliit yung ating presidente. Pinakiusapan ko. Wala kang kakayanan. Kahit anong gawin mo. Takot kayo, baka ma-embargo yung mga kayamanan nyo. Kung malinis ang kayamanan ninyo, hindi ko embargoin yan. Pero kung hindi maganda, wala tayong pag-usapan. Hawak ko ang International Certificate of Embargo 1807. Permado na ng buong mundo. May reklamo kayo? Punta kayo doon sa hukuman ng pangdaigdigan. Magreklamo kayo bakit na kumpis kayo building, mga pag-ari nyo. Makipag-usap kayo sa akin. Walang imposible. Problema ng bansa, kayong mga oligar, may narinig ba kami na mayroon kayong tinulong na 5 centavos na hulog sa dagat? Wala. Ano trabaho nyo rito? Kayo ang mga oligarte na nagsamantala sa kayamanan at kaunlaran ng bansa namin. Kung nandito ka sa Pilipinas, natin. Dapat mong maintindihan. Wala akong pakialam kung gaano ka katrilyonaryo. Dahil ang pirang hinahawakan mo, pira ng Pilipinas. Ngayon, ang pira na yan, wala nang value yan.
Dahil walang backup. Basura nung hinahawakan yung pera na pinimprinta ni Duterte. Huwag niyong pipilit sa akin. Dahil hindi ako grade 1. Ako ang nakakaalam dahil ako ang may-ari ng lahat ng mga backup sa buong mundo. Alam ko ang pinag-usapan, alam ko ang batas kung bakit mag-imprinta kayo ng pera. Dahil alam niyo may backup. Malabo yun. Tandaan niyo, nangungutang kayo sa bansa, nangungutang kayo sa World Bank. Hindi niyo alam na ang World Bank, ako rin may-ari. Siyam na World Bank sa buong mundo. Ako may-ari. 7 pautang sa buong mundo, IMF. Ako rin may-ari. Ang World Bank, ang tunay na pangalan niyan, hindi World Bank. Bangko Perpetua. Bangko ng tatay ko kay Dr. Jose Rizal. Bangko ni Julas P. Kiram de Sicanyan. Pakita ko sa inyo dokumento. Nandito. Tunay. Sertipikado ng buong mundo. Kaya, anuman ang mga ganap dito sa ating bansa, pinalalahanan ko kayo. Nangahamon kayo, nalalaban kayo gera sa China, gaano kayo? Gagamitin niyo pa yung barn? To. Ilan libo ba yung sandatahan natin dito ng mga Islamic? Gagamitin nyo? Noon kalaban nyo, ngayon kakampi nyo? Mga lintik kayo? Ginagawa nyo, pututikoy ang mga sundalo ko? Ang problema lang sa namumuno ka sa kay Maas. Lagi lang protocol ng protocol. Alam ba niya yung ginagawa niya ng mga nasa paligid niya, mga pamilya niya? Ako kung hindi mo kakilala ng pinsan pangalawa, dahil ang tatay natin ay magpinsan. Walang problema sa akin. Sino magpasildo ng farm na yan? Gobyerno? Ay wala nga pera gobyerno, nangungutang? Ay nandito sa akin ang lahat? Sasabihin nyo sa akin, wala kayong pakialam? Wala rin ako pakialam sa inyo pag nakaupo ako. Huwag kayong bibiro sa akin. Huwag nyo pakita yung armas nyo nakabatik-batik kayo. Ako hindi ako nakabatik-batik. Nakakumuplods lang ako. Tandaan ninyo, ayaw niyang English. Gusto ng Tagalog. Ayusin ninyo ang mga utak ninyo. Huwag kayo magpadala sa politika. Tatakbo kang politician, party list. Ano ka pasildo sa iyo, kalaban mo? Mag-isip kayo. Hindi trapo utak nyo. Matatalino kayo, mga abogado kayo. Pero hindi ganun ang presistema. Hindi ko kailangan na kalabanin ang politician. Itinuturo ko lang ang mali. Nasabihin kapayapaan. Nasaan ang kapayapaan dyan? Nasaan ang pangako ng politisyan? Sa sandatahan ng Bangsamorot at Emililip. Gusto pa nga ni Galvez, i-withdraw yung AAA agreement account nasa pangalan ni Miswari. Paano niya i-withdraw? Ako may-ari. AAA yan. Utang ng mga bansa ng mga Islamic yan. Oh, anong alam nyo doon? Kaya tinatawag ko sila lahat, tinatawag ko kayo, pinalahanan ko kayo. Baguhin natin ang ating pamahala sa bansa natin. Marumi. Kayo mismo nagtatanungan kung saan yung pera dinadala. Ano ba tingin nyo sa sarili nyo? Mga bingit, bulag kayo? Nawawala ang pera. Sino nakaw? Yung mga daga at saka pusa? Sino sila? Kaharap nyo. Tumatanggi. Iupo nyo ako sa bansang ito. Itong mga buwan na to. Malaman ninyo. Pag hindi kayo magbubunyi sa sobrang tuwa. Kaya ko iligtas ang presidente ng Pilipinas, si Bongbong Jr. Sa kaso niya. Dahil ang pirang binalak niyang tangkaan na i-withdraw, may warrant siya. Pero kaya ko yan pag-usapan. Dahil ako may-ari naman eh. Para iligtas siya. Mr. President, masisira ka kapag hindi ka tumupad sa nasa isip mo. Alam ko nasa isip mo. Tulala ka ngayon. Naninimbang ka ngayon sa yaman ng pamilya mo. At tungkulin mo. Nakasalalay ang kinabukasan ng Pilipino. Kung tunay kang presidente, tumayo ka sa katwiran. Bayaan mong kayamanan yan, kaya kita bigyan ng kayamanan. Maliit lang yan. Hindi nyo mapaliwanag sa akin kung bakit kayo may kayamanan ang Aranita. Wala pa akong pantalon, alam ko na yan. Lahat ng nandito, yung mga insik na yan ng mga negosyante, pati si Lusyutan, si Henry C, kung sino, Ayala na yan. Senior, alam ko lahat. Lahat ng bangko na yan na mayroong account, pag-ahari ko ang mga account na. Hindi nagsibayad. Naniningil na ako sa kanila. Wala silang ibabayad. Ngayon ang tanong,
Kapag wala kayong binayad, anong gagawin nyo ngayon? Patigasan ng ulo. Kapag hindi kayo sumunod sa akin, wala rin siya-isayan. Gigibain ko yan sa civil war. Kahit saan akong bansa, ng bansa sa buong mundo, pwede ako mag-imprenta. Dahil ako may-ari ng ginto eh. Hindi naman kayo eh. Ang sa inyo, sahod lang kayo ng pera ng Pilipinas eh. Kung wala ang isa sahod, wala. Gutom kayo. Huwag nyo pagmamalaki sa akin yung yaman nyo. At una, pag-aralan nyo yung lupang kinamkam ninyo, nilang grab ninyo. Kayo ang professional land grabber. Pinipilit ninyo na kayo may-ari. Bakit? Hawak nyo ba ang titulo ng buong bansa natin? Hinahawakan nyo mga pikit lahat yan. Mayroon ka titulo ng 1764. Tatanungin ko kayo, kailan na tao ang mga ninuno nyo? Wala pa kayong Kristiyano rito sa Pilipinas noong 1764. Panay Muslim. Oh, paano kayo nagkaroon ng titulo? Kaya mayroong titular decree dahil noon pa man may titulo ang bansa. Pribado ito. Pasalamat kayo mga Kristiyano. At kayong mga oligard na mga mayayaman negosyante, sinasamantala ninyo. Kalimutan nyo yan, tandaan ninyo. Kapag hindi kayo makinig at hindi kayo bababa, akala nyo, magtulong-tulong kayo mga oligard, wala kayong magagawa. Dahil wala hong ginto na i-back up sa Bangko Sentral. Kapag kayo ay nag-imprenta ng pera, ididimanda ko kayo sa International Court. Bakit kayo nag-imprenta? Ano ang karapatan ninyo? Wala kayong karapatan dahil ang ginto sa buong mundo nakapangalan sa Allah at saka sa akin. Tandaan ninyo. Huwag kayong magbingi-bingian. Hindi grade 1 ang utak ko. Kahapon lang kayo nag-aral. Sinasamantala yung kalukuhan nyo. Kung ginamit nyo sa kabutihan, hindi tayo maghihirap. Kayo naman mga Armed Forces of the Philippines, mga pulis, PNP. Nakita na ninyo ang katikwali ang ginagawa ng mga leader. Manatili kayo sa moto niyong sinasabing, bago kayo tumanggi, trabaho muna. Ano pa yung paglilingkuran yung Pilipino kung patay na ang Pilipino, kayo na lang natitira? Di ba ang batas na salitang, ang batas tinig ng mamamayan, yan ang genuine na batas? Sino pa maggawa ng batas ng genuine kung patay ng Pilipino? Ang gobyerno, mamamayan. Sino paglingkuran nyo? Politiko? Alam nyo na binoto lang nyo ng 6 na taon. Mag-isip kayo, mga sandatan. Nag-aral kayo, PME. 6 na taon kayo nag-aral. Alam nyo ang batas. Ako wala akong pinag-aralan sa sundalo. Pero masigit pa akong nakakalam sa inyo. Kaya ang ranko ko 7-star general. Kaya nagtatanong kayo bakit nagkaroon ako niya. Kaya wala kayong alam eh. Ako may alam eh. 4-star general lang kayo. Ako 7-star general. May 3 star ng sobra. Ako nakakalam kung bakit ako ganito. Mga kapatid ko, mga armed forces, pinalalahanan ko kayo. Yung sundalo ko, kakampi nyo. Kakampi ko rin kayo. Magsama tayo. Pasilduhan ko kayo. Lahat ang sundalo ko, magpareho kayo masildo. Para ang lahat ng Pilipino, walang gulo. Bakit ginigira nyo ang MPA? Ay, Pilipino yan. Sisunod nyo ang batas ng Amerika na ang lahat ng mga MPA, girahin nyo din mga kalaban. Hindi po kalaban yan. Nakita nyo, namatay Pilipino. Mayroon ba kayo nakita doon na insik o anumang mga lahi? Wala. Ang batas ang nagpapatay sa mga kapwa Pilipino. Pinapaaway tayo ng politiko eh. Ang batas ng politiko ang mali, hindi kayo. Kayo yung mga mangmang na sundalo. Pinapatay nyo sarili yung dugo. Ano sinabi nyo? Muto ng sundalo, magpakamatay ng dahil sa iyo. Hindi ka pwedeng magpakamatay. Dahil una, papatay ka dahil ilalaban mo ang bansa mo. Anong batas ang nilalaban mo? Sinong Pilipino tinabagtanggol mo? Ay, yung pinapatay mo, Pilipino. Mag-isip nga kayo. Nakakaawa yung kapwa natin Pilipino. Kaya nagrebuilde yan, mayroong hinihiling yan sa pamalaan, hindi mabigay. Kung anong inuutos ng politiko, susunod kayo. Hindi nyo ba alam? Kapatid nyo, pinapatay nyo. Eh, rebuilde kapatid nyo. Alam ko, tatay nyo, pamangkin nyo, rebuilde, patayin nyo. Ay, Pilipino yan. Sino pinagtanggol nyo? Aso? Mga kapatid kong sandatan, magising na kayo. Handito lang ko sa Pilipinas. Hanapin nyo si Siruto.
Codename, zero to. Nandyan lang sa paligid yan. Pag-usapan natin to. Dahil hindi nyo kayang i-resolve ang problema ng sambayan ng Pilipino pag gutom. Hindi nyo kayang pigilan yan. Dahil mismo kung yung kapatid mo nanay yung mag-rebuilde, papatay ba? Ako ang maging kalaban nyo sa huli. Hindi kayo kumikilala na kadugo nyo. Kadugo nyo ako. Kayo ang mga Pilipino na royal family. Itong mga tao na ito, nakikita nyo, ikutin mo sa vlog, sa camera, para makita nyo. Ito ang mga tao na mamalasakit sa ating bansa. Mindanao, Luzon, Visayas. Luzon, Mindanao. Ayan po sila. Mga opisyal yan. Nakita nyo, kala titingnan nyo mga walang balor na mga muka. Kala mo galing sa sakahan. Totoo yan, dahil mahirap yan. Hindi tulad sa inyo. Mga abogado kayo, mga ano kayo. Mga rehistrado kayo, mga tinatawag na may di kampanilya, may kampana pa kayo. May gulong pa yung ulo nyo sa sasakyan. Anong ginawa nyo sa bansa natin? Yan ang tandaan ninyo. Hindi ko kailangan ng matalino dito sa bansa natin dahil manluloko. Ang gusto ko, mga mangmang, hindi marunong magbilang ng pera. Para walang gulo. Kung katalinuhan lang ang pag-usapan, marami mga bansa matatalino pasikit pa sa inyo. Ko marami tayong pera. Nasa akin ang kaligtasan ng lahat ng kahirapan sa buong mundo. Kaya mga bansa, nandito yan. Nandito ang mga sandatahan na yan. Dan tumitingin yan sa pa-vlogger ko ng panahon, noong 2021. Magsidalo kayo. Hindi ba nila alam kung ako? Tinatanong nila presidente. Kung sino mga sungot ng gobyerno dito sa Pilipinas. Nagtutulakan, dinidinay. Di uwi yung ibang mga bansa. Gutom, luhaan. Nandito ang administrator natin, si Zero to. Kung saan, nagbablog kay Ka-Anton, si Prinsipe, Zero to yan ang codename. Kausapin ninyo ng masayin-sayinan. Hindi tayo magtatagal. 1 week lang lahat kayo. Solve ang problema nyo ng mga bansa sa mga yaman na hindi nyo magamit. Magagamit nyo. Pati ang Pilipinas. Ikaw, Mr. President, Bongbong Marcos Jr., huwag mong pagpipilian ng kayamanan ng asawa mo o kayamanan ng tatay mo dahil walang kayamanan ng tatay mo. Administrator ko lang yan. Trustee. Siya 1 bilyon na paliwanag, 1 bilyon na batas, pakita ko tatay mo. Tatay mong totoo. Mag-isip ka. Kung tatay mong totoo, tangkiligin mo ako. Ako ang pinsan mong pangalawa. Pero kung hindi ka totoo, mo kung tangkiligin. Alam ko. Dito tayo makasubukan. Nangako ka sa suna mo? Ang daming pangako mo. Anong ibabayad mo doon sa mga kontrata na ipakontrata mo sa mga engineer na maggawa ng mga project mo? Yung project ng ibang presidente, inaamin mo? Bah, mukha yatang harap-harapan, niluluko mo taong bayang Pilipino. Pati ako, paikutin mo pa. Bumaba ka na, kausapin mo ang administrator, makipag-usap tayo. Pag-usapan natin ang masayin-sayinan to. Hindi ako galit sa inyo. Lagi lang ako nagpaalala sa inyo. Kayong mga opisyal sa gobyerno, sa bayan, sa lokal na pamahalaan ng bansa natin, sa mga probinsya, habang ang probinsya at ang ating pamahalaang gobyerno, mga leader natin na nawiwili sa kahirapan, sinasamantala ninyo na ginigiit ninyong project ng mga agency ninyo sa buong Pilipinas. Tanda ninyo, wala kayong magagawa kapag pinaupo ako. Mahirap naman magbanta pero alam nyo na magaganap pag nakaupo ako. Huwag nyo sabihin judge kayo. Pag nakaupo ako, wala nang judge. Matulog na lang kayo sa bahay nyo. Ako mismo ang judge nila, ako ang king. Alam ko ang batas na nahawakan ko. Alam ko ang bansa ko, kung anong gagawin ko. Alam ko ang batas ng pandaigdigan. Kayo, alam nyo? Kung di kayo makakita ng libro ng batas ng bansang Pilipinas sa international, pag-aralan nyo pa yan. Ako hindi. Puti na ito. Tandaan ninyo, gusto ko baguhin ang timpla ng ugali ng Pilipino at timpla ng paghihirap ng Pilipino. Gusto ko ibigay ang karangyaan. Alam niyo kung bakit si Marcos nagpa-imprinta ng ABL? Gusto ni Marcos ang masagana 99. Ayaw.
Kasi, sa gabal. Kaya si Marcos, pinababa. Hindi naman kayong Pilipino nagpababa ng people's power eh. Hindi si Cory nagpababa. Yung animal na kalbo na Santo Papa ng Vatican, yan ang general na yung demonyo dyan, ni Satanas. Bakit hindi siya pumapil ngayon? Ay naghihirap sila. Tandaan ninyo, huwag nyo kong gamitan ng kalukuhan ninyo, baka civil war. Kaya ko ipagira ang buong mundo, maglabo-labo tayo. Dahil ang lahat ng bansa na may utang na yan. Sasabihin ko, manos tayo sa tubo ng utang na inutang nyo, pipirmahan ko ulit. Girahin nyo yung bansang yan, may panding tayo. O yung gigirahin, walang panding, hindi ko pipirmahan, ano mangyari sa'yo? Tigba kayo ngayon. Gagamitan nyo yung mga equipment mo, mga nuclear bomb nyo, hindi yan magagamit nyo. Tandaan ninyo. Paano nyo gamitin? Paglipad pa lang, wasabog na doon sa bansa nyo. Bakit? Kayo lang ba may talented? Kayo lang ba mga scientist gumawa niyan? Maraming bansa na mas makapangyarihan pa sa ginawa nyo niyan. Kaya ang gusto ko, huwag kayong mag-away, huwag tayo mag-away. Gusto ko, maging harmony tayo ang mga lahat ng bansa. Kaya divine monarchy government. Batas ni Allah ang ating pairalin sa mundong ito. Dahil ang kayamanan niya, ginagamit ninyo. Inaabuso nyo, hindi kayo nagsibayan. Baka kala nyo, pag-ari ko yan. No, hindi pag-ari ni Marcos yan. Kahit hulukatin nyo sa Bangko Sentral, sa buong mundo, walang pag-ari si Marcos. Abogado lang yan ng royal family. Iginigit pati naman yung binabayaran niya yung mga dating mga taga-World Bank. Ay wala namang alam niya. Hindi nga niya alam kung sino may-ari ng World Bank. Sinasabi niya si Ferdinand Marcos nakapirma. Dugdagan ko pa, si Marcos nagpipirma. Inapprove ni Marcos, pero hindi si Marcos ang may-ari. Ang may-ari niyan si Dr. Rizal. Hawak ko ang last will testament ni Dr. Rizal ng tatay ko. Kayo, mayroon? Lawi ang utak nyo, hindi last will. Lawi. Ano mo? Tabingi. Kung sa Bisaya, kung sa Tagalog, tabingi. Ayusin ninyo ang pamahala. Kung gusto nyo mapayapat, umunlad ang bansa natin. Nakita nyo, sabihin nyo, umunlad naman ang Pilipinas sa pamahala namin. Bakit? Pwede nyo ituro na may-ari, Pilipino? Yan mga building na yan, sa buong Pilipinas. Mga oligar ang may-ari niyan, mga foreigner. Ginawa nyo, humakot kayo ng investor. Nasaan lupa nyo na pinapatayo? Kaninong lupa yung tinatayo? Lupa ko. Mga bastos kayo, hindi kayo nagpasaring sa akin. O Mr. Siraulo, tayuan namin yung lupa mo. Kaya hindi nyo kilalanin ang royal decree na ibinatas ng Supreme Court ng tunay na may-ari ng bansang Pilipinas ay si Prince Julian Maclud Taliano. Codename ni Rizal yan, codename ng tatay ko. Binababoy nyo ang batas ng Supreme Court. O kayo taga-Supreme Court, kung narinig yung sinasabi ko, papayag ba kayo? Sinasabi ng taga Davao, wala na yan. Matagal na yan ng desisyon ng hukuman. Ay, sino sila ngayon? Regional Trial Court at saka mga agencies doon nagsasabi niyan. Nawala na yon. Bakit? Anong kapangyarihan nila? Baliwalain nila yan. Kapag nakasabing in bank, hindi pwede baguhin. Wala rin kayo karapatan para baguhin nyo dahil hindi pag-aari nyo. Kaya mag-aasikaso kayo mabuti dyan sa Davao. Huwag nyo ipamalaki yung decree ni Duterte na namimigay ng lupa. Walang lupa si Duterte. Basta yan na pinirmahan niya ay hindi aprobado yan sa International Court. Bogus yan. Ang kilalanin yan ang titulo ng royal family dahil ang siya ang may-ari ng Pilipinas, hindi kayo. Presidente lang kayo eh. Pwede ibasura lang yan mga batas nyo. Nandito kayo sa ilalim ng batas ko ng royal decree. All covered. Pinirmahan ang lahat ng Committee 300 yan. At inutang ang mga ginto na backup ng titulo 01-4 sa buong mundo. Pati ang central bank natin, Tier 1 account. Gold certificate ni Kiram ang ginagamit. Sa ngayon, hindi nyo ginagamit. Kung kandawala yung mga gold certificate, hindi nyo pwedeng baguhin yan. Naka-register dyan sa buong mundo. Isang pirasong gold bar na wala sa dagat na hulo, nakarestro yan. Wala kayong dapat sabihin na hindi totoo. Alam ko lahat. Hindi pag-ari ni Yamashita at hindi pag-ari ng Hapon yung ginto rito sa Pilipinas. Dahil si Yamashita, kapatid ko, mas patanda sa akin. 4 kami magkapatid. Si Kuya Yamashita,
si Kuya Hitler, si Kuya MacArthur, ako ang bunso. Kaya nandito sa akin ang lahat. Dahil ang tatay namin, iisa. Pero ang nanay namin, iba-iba. Kaya ng Muslim, babaero, pero legal. Kayo, isa asawa nyo. Ang dami naman kayong kabit. Para mawala yung kabit, mag-asawa kayo ng totoo. Intindihan nyo? Huwag nyo pong malaki sa akin yan. Kaya ulitin ko ulit, ang Forces of the Philippines, kayong mga ex-military, mga general, makipagkita kayo sa aking administrator, si Siro to. May number si Ka Anton para makontak ninyo. Pag-usapan natin. Kung gusto nyo kapayapaan, sama-sama tayo. Wala ho akong binabalak na gulo kung kayo ay makipagharap sa akin ng matiwasay. Kasi gusto ko matiwasay. Ibigay ko sa inyo ang karangyaan. Hindi mabibigay ng mga politiko yan. Di ba niya nakita, nagsitabaan sila. Dati nang ibinuto yung mga payat. Ngayon, ayaw na pumasok sa damit dahil sa sobrang taba. Ang ganda ng buhay. Nandun na nakaupo, may tubig na libre, mineral, may allowance, may kutsi, may security, may bulletproof, may kapangyarihan. Sa 6 na taon. Pero walang nagawa, panay lang dakdak sa Kongreso, tsaka sa senatorial. Mga leader natin, mga balimbing yan. Ginagamit lang ang kanilang tungkulin bilang kuno, mga leader ng bansa. Pero tingnan mo yung kanilang ari-arian. Hindi malaman kung paano nila bilangin kung gaano kadami yung kanilang ari-arian. Panay mga land grab. Kaya yan ang ayusin natin. Ikaw, Mr. President, ulitin ko ulit. Mamili ka. Kalayaan, kayamanan. Kapag ikay nakulong, malas mo lang kung makalabas ka. Pupunduhan ko ng $1 trillion ang World Court, huwag kang ilabas. O, anong gawin mo? Sabi mo, trilyonaryo ka, sabi ng vlogger mo, mga newsmen. Subukan mo ko. Hindi ko kayo hinamon kung subukan nyo ako. Pero, kung subukan nyo ako na humarap ka sa akin ng tayo lang nakakaalam, kontakin mo ang aking administrator, si Shiro to. Kilala mo yun eh. Kilala ng anak mo. Pinadala ko na ang sulat ko para sa inyo. Ako'y nakikiusap, hindi ako nalabastangan sa inyo. Humarap kayo sa akin ng matiwasay. 3 days lang, maligaya ng Pilipino, pati ikaw, para ka binunutan ng tinik sa ulo. Huwag mong isipin ang kayamanan ng asawa mo. Maliit lang yan. Kulangot lang yan. Baka mamaya tatagayin ko siya ngayon ng isang account ngayon sa bangko. Baka sabihin niya, ay wala pala eh. Piso lang pala yung kayamanan ko. Sa kayamanan ko. Oh, huwag mo ipagmalaki sa akin. Kung malinis ang inyong hangarin at malinis ang inyong pinaghirapan, bakit ko kukunin? Tutulong pa nga ako sa inyo eh. Kayo mga uligard, huwag niyo pagmalaki na kayo mga mayaman. Siniluhuran kayo. Wala yan sa akin. Bakit? Ilang libong container pera nyo. Yung pera nyo, nandito lang naman, 2 pera nyo. Dollar sa kapiso. Pag nakaupo ako, pag sinabi kong demonetize, anong gagawin nyo sa pera nyo? Lagain ninyo? Gawin yung kape, herbal? Herbal money? Tandaan ninyo, makipag-usap kayo sa ating administrator. Wala ko imposible. Hindi naman ako maramot at hindi ako sakim. Kasi kung sakim ako, lahat ng kayaman sa buong mundo, nakapangalan sa. Alam kung saan nakatago ang mga ginto. Diyan mismo sa Metro Manila makikita nyo yung ginto. Milyon-milyon, hindi milyon lang. Hindi metric ton. Pag sinabi ko, bandingan ko ang aking Bangko Sentral ng 1 billion metric ton, makita nyo ang kabuhan. Mismo makita ng board member ng Central Bank. Dadalhin ko sila doon. Sa talambuhay nila, gayon pa lang sila. Yung ginto dyan eh. Ilang piraso lang yan. Tinulada lang yan. Wala yan sa akin. Dahil hindi ako sakit. Ang gusto ko sakimin yung karapatan ninyo na lumaya kayo sa bansang ito. Para umunlad kayo. Yan ang balak ng aking puso at isip. Sakimin ko kayo sa karangyaan at kalayaan. Hindi sakimin kayo para lupitan. Tandaan ninyo, ang Forces of the Philippines, hindi na natin ito tapusin itong mga tao nito. Mag-declare na kayo. Kapag kayong ang forces ay umalis kayo sa piling ng politiko para na mga pusang basay at sisiyo na manok. Wala silang pupuntahan. Kung matino ang kanilang pamahala, may kakayanan. Ngayon, nagkaroon ng kalamidad. Sinubok ko lang kayo.
Nasaan ang tulong nyo ng gobyerno? Tahimik. Kayo, nasaan na yung allowance nyo, mga sundalo? Wala na tayong pera. Ubos na ng mga negosyante, kaipon. Tinatransfer sa kabilang bangko nila. Araw-araw, daang-daang milyon ang kinikita ng mga mall, mga hotel, kung ano pang mga resort ng mga yan. Pasabihin nyo, pag-ari ng gobyerno, gobyernong politiko, naniningil ng taxes lang, nagmakaawa pa sa mga oligar. Isipin mo tubig, ibibinta mo sa mga negosyante, pagkatapos makikiusap ka. Buwabaha ang ating Maynila, ang tubig ng nawasa, wala tulo. Pagkatapos sasabihin ng Meralco, nababawas daw sila ng kilowatts. Aba, sa totoo lang, mano-mano ang kuryente natin sa Pilipinas. Pag ako nakaupo, hindi kukulangan ng kuryente. Kahit bawat isang metro kwadrado sa lupa ng Pilipinas, lagyan natin ng 100 watts. Sobra pa ang kuryente. Hindi nila alam yan. Ako, alam ko kung paano ko isobra ang mga biyaya na ipagkalob sa inyo. May pira ako eh. May ginto ako eh. Bansa ko to. Yung mga yung NGCP na yan, nagtayo ng mga poste ng electric power sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Napaalam ba sila sa akin? Yung titulong hawak nyo, mga piki yan, mga kapari ko. Hindi kayo nagbayad sa akin ng tax, nabayad ko sa gobyerno. Ang gobyerno, dapat tatapatin ko na kayo, makinig kayo mga mamamayan. Ang gobyerno na mga leader, sila po ang nag-asikaso ng bansa ko. Pag nag-tax sila, kayo na mga mamamayan, i-turn over sa akin yung taxes dahil ako may-ari ng bansa. Anong ginagawa nila? Ginagamit nila. Kaya hindi nila ako inuunor kasi malaki ang pananagutan nila. Mula nung itinayo ang Commonwealth, nag-taxes na ang mga Pilipino. Kayo mga ninuno ng kandamatan, hanggang ngayon, bayaran ng politiko yan. Ano yung bayad yan? Ay kung yung utang sa bangko na tubo ng backup ng ginto na ginamit sa IBL saka nung nakaraang mga taon, hindi niya bayaran. 57 years na malapit na mag-20, mag-58. Wala pang binayad kasi kung duling. Pati World Bank. Lalatagan ko kayo, ang Forces of the Philippines. Isa sa inyo ang representative, magpakikita kayo sa akin. Ilatag ko sa harap ninyo kung gaano katotoo yung sinabi ko na ang inyong sweldo nagmumula sa yaman ng royal family. Kayo po mga royal family ko sa buong mundo ng mga Pilipino. Kayo ang paglilingkuran ko. Ang beneficiary nagmumula sa akin, hindi sa politiko. Nangungutang ang politiko eh. Sino magbayad? Kayo, magtiis kayo, pataasan ng tax, naghihirap kayo. Laki ng tax yung kinakaltas ng gobyerno sa amin. Ay, loko-loko kayo, binuboto nyo eh. Dapat hindi nyo boto, palitan nyo. Ako yung po nyo. Doon malaman nyo kung magkano yung kilo ng bigas. Bakit kaya akong ibaba yan? Doon may laman ang utak ko. Eh, yung mga yan, walang laman ang utak yan. Panay kwento yan. Kaya ako nagpapayo sa inyo, mga kapatid ko. Gumising na kayo ang Forces of the Philippines. May katuwang kayo. Sundalo ko. Malalaman nyo yan kung sino mga sundalo. Milyon ang sundalo ko. Hindi po katulad sa inyo. 10,000 lang kayo. Kaya kung masama ang interes ko, matagal na ako ng paghirap. Matagal ko na to linusob ang bansa ko para bawiin sa inyo. Hindi. Nirespeto ko kayo. May tiwala ako sa inyo. Dapat magising na kayo sa katotohanan. Kaya nagagalit ang mga ex-military dahil nakita nila ang katiwalian. Pati rin kayo, kampirin ko sa tiwali. Wala na pira ang gobyerno. Anong ginagawa ng presidente natin? Pinagtatanggol yun, sasabihin nyo, hindi nagsasyabo si Bongbong. Ano pakialam ko niya kung nagkakain mo na siya ng tubig at bato? Wala akong pakialam doon sa bisyo niya. Ang pakialaman ko, karapatan ninyo at kinabukasan ninyong mga Pilipino na kapamilya ko. Kayo ang mga royal family. Nakasama rin kayo mga politiko. Mga lintik kayo. Maawa kayo sa sandatan, maawa kayo sa Pilipino. Tayo naglulukuhan. Pagtatawanan tayo ng China. Nasabihin ng China, nasabihin nyo sa China, nandyan na yung West Philippines Sea sa bansa nyo. Ay, yung sa atin. Philippine Sea na. Nakita nyo? Sa YouTube? Sa Messenger? FB Messenger? Ninitatuhan pa ng mga vlogger ninyong mga mukhang pera. Hindi yan mag-vlogger kung hindi yan kikita. Sasabihin nyo, hindi kikita.
Hindi ko lahat ng vlogger pinapasama. Yung mga vlogger na sumasangayon doon sa busing-busing ng politiko. Mayroong mga vlogger na matitino, nagpakahirap para kumita. Saludo ako sa inyo. Pero yung mga yan nakikita ko, isipin mo, barko ng Coast Guard ng China, ilatag mo dyan sa harap ng Bacoor, SM, mga kayo, pinapalala yung gulo. Ayusin yung mga vlog nyo. Yung mga klase, mga vlogger. Kaya sinabi ko sa'yo, pagdating ng araw, hahanapin ko kayo. Magtago na kayo. Makasira ulo kayo, pampagulo kayo. Inaayos ko ang ating komunidad, gobyerno. Pinaliliwanag ko sa mga leader natin, magsibago na kayo. Ang biyaya ng ating ala, nandito lang sa akin. Bakit ka na problema sa pera? Nandito lang sa akin ang pera. Isang pirma ko lang. Magtatawanan kayo, sabihin niyo, bakit isang pirma? Ano ba yan siya? Malalaman niyo kung ano ang pirma ko. Happy together ang lahat ng Pilipino, pati ang forces of the Philippines. Hindi ko kayo binabypass. Ang sundalo ko, hindi ko pinakita sa inyo ang mga patataas na opisyal ng sundalo ko. Milyon po sila. Hindi lang 1 milyon. Pero anong sabi ko sa mga sundalo ko? Huwag kayong umaksyon, pakumbaba kayo. Dahil ang kailangan natin, kapayapaan, kaunlaran at pagkakaisa, maging harmony ang ating bansa, pati ang Pilipino. Kaya nga tinatawag ko kayo, royal family. Pamilya ko kayo. Ako ang mother o father royal family na magpapanding sa kaunlaran natin at kalayaan. Magkaisa kayo. Huwag tayo mag-away. Kaya nga ako nananawagan sa presidente natin. Huwag kang magtingin sa kayamanan ng pamilya mo. Tingnan mo ang kinabukasan ng Pilipino. Dahil hindi ko ipagpapalit ang 100 milyong Pilipino sa buhay niyong dalawang mag-asawa. Tandaan niyo. Bakit? Kaya ko kayo pandingan tag 1 trilyon. Alam mo na, mangyayari. Dollar, hindi piso. Pwede ko magpiprenta doon sa gusto ko. Gusto ko sa London. Dahil ang pamilya ko doon, London yan, pamilya ko yun. Ako ang apo ni Queen Elizabeth na pang-4. Ganon din sa China. Pero kahit yung pamilya kong China, hindi ako kumakampi. Kaya nga ang China hindi nakikinig sa inyo dahil alam ng China na ang lupa ng Pilipinas, ang may-ari, royal family, ako. Ako ang apo nila, kaya hindi sila naglalabas sa kanya. Kung kalaban ang China, matagal na kayo binasuka at missile o torpedo ang barko. Kaya kayo binubomba ng water gun dahil dinidisiplina kayo. Dahil may project dyan na inilagay ako. Ako ang may project dyan, hindi kayo. Nangangangkin kayo ng isla na wala kayong papel. Reklamo lang ginagawa nyo doon sa World Court o sa tribunal ng UN. Tinatanong kayo kung mayroon kayo ebidensya, sabi mo soberente. Ano bang soberente sa inyo? Pakita nyo sa akin. Mula pa yan sa mga ibang presidente, kagaguhan yung ginagawa ng mga ibang opisyal. Mapakatino naman kayo, maawa kayo sa sarili nyo. May pamilya kayo rito. O yung sabihin, makapangyarihan kayo, wala akong magagawa. Tandaan niyo. Pag wala akong magagawa, mag-declare ako civil war. May budget ba kayo? Kayong mga mayaman, ubusin yung yaman nyo dyan. Kayong mga sinasabi mga uligan. Bikisin yung yaman nyo, itapat nyo sa akin. Isang account lang yan, baka hindi pa tapos. Pwede ko i-imprinta yung mga pira doon sa ibang bansa. Tulad ng Amerika. Magkano ang utang ng Amerika? 19 kakuma sa dulo 900. 4% per annum. Ilang daang milyon? Ilang daang disilyon? Mas mataas ang disilyon sa nonilyon. Oh. Ako nagsasalita. Hindi nawala sa computer ang kamay ko. Nasa utak ko. Alam ko ang lahat. Total. Madalian tayo. Tatalunin ko pa computer. Huwag kayo magbiro sa akin. Hindi nyo alam ang laman ng utak ko. Ang pagkatao ko, ganito lang ako. Hindi ko pinagmamalaki ang sarili ko. Ang pinagmamalaki ko, yung makatulong ako sa inyo. Kayo, may tinulong ba sa Pilipino? Tulad ngayon, bigyan nyo lang ng 1 kilong bigas, pasaingin mo si babaw ng tubig. Talo kayo ng Ilocano. Sila naman tubig nagsasaing, kayo si babaw ng tubig. Filosofi yan, pero totoo. Kasi makuripot kayo. Saan ang mga uligan na tumulong sa Pilipino naghihirap? Nandyan ba si Enrique? Nagsakay ba sa speedboat? Nandyan si Ayala? Nagsakay ba sa helicopter ng hulog ng libo-libong pera doon sa mga kapwa niya Pilipino?
Anong malay nila dyan? Wala silang pakialam dyan. Basta sila ay may pira. Wala silang pakialam dyan. Problema nila ng mga Pilipino. Ano sabi ni Ayala? Maglaban kayo kung sinong tunay na may-ari, magbabayad ako. Bakit? Gano'n ba kalaki pira mo? Pinagmamalaki mo yung pira ng Pilipinas? Yung mga magulang mo, senior, Ayala, patay na. Huwag kayong magbibiro. Si Marcos na nagbigay ng kayamanan sa magulang nyo. Minana lang yan. Kukumpiskahin ko yan kapag hindi kayo marunong makatwiran sa akin. Bakit? Kaya nyo bang magpagiran ng 5 taon? Punduhan ko kayo ng ginto. Magpa-imprinta ko sa ibang bansa. Gusto na may ibang bansa, maka-imprinta kasi gusto na makapira. Huwag niya kayo mangbiro. Hindi grade 1 ang utak ko. Kung gusto nyo masaya tayo rito sa mundo, kasama kayo mga oligard, humarap kayo ng maayos. Huwag kayo matakot. Kaya kayo takot dahil mga illegal ang ginagawa nyo. Naningil ako sa bangko nyo, di bayad nyo. Pinakababa dyan, trilyon, quadrilyon, nonilyon. Pagkatapos sabihin naman ng isang bangko, hulug-hulugan lang namin tag 1 bilyon araw-araw. Ano ako? 5-6? Hindi ko kailangan yan. Pero kung maganda kayo makiusap sa akin at upuan natin na maayos, kaya nyo bayaran. Wala akong imposible. Ako tutulong din sa inyo. Yung mga puso nyo ng mga oligard, na mga yayaman, huwag kayong tumingin sa pira nyo. Dahil kaya ko yan, i-demonetize ang pira ng Pilipinas. Dahil ako may-ari ng bansa. Walang magagawa ang politiko. Dahil ang pira na yan, walang backup yan. Tanungin niyo si Duterte, magsinungaling yan. Kaya may kaso si Duterte sa ibang bansa, hindi makalapit eh. Dahil alam ko ang anong problema niyan eh. Ginamit yan si Rwanda Sport. Hindi naman siya totoo. Okay? Pero, mag-ingat kayo dahil ako mabait na tao. Ako lang na Muslim na tausog na mabait. Pero huwag kayo magkamali. Tingnan nyo sa likod kung gaano kabait ako nandun sa likod. Kung anong makita nyo. Gusto ko, mga kapatid ko na mga Pilipino, magkaisa tayo. Kung hindi mo kaya Bongbong Marcos umupo at wala kang kapasidad, umarap ka sa akin ng pasikreto. Pag-usapan natin. Huwag kang matakot. Kahit mag-isa ka lang, sumama ka sa administrator ko. Mismo tao kang mag-security. Ihatid ka pa doon sa bahay mo, dyan sa village. Nandyan ako nung nakaraang mga taon. Gusto ko humarap ka. Hindi humarap yung mga asungot mong abogado na 4 yun ang harap ko. Ba't anong pakialam mo dyan sa mga unggoy na abogado mo? Ganun lang mga kapatid. Ang Forces of the Philippines, inaasahan ko. Mayroon akong kopya na ipinadala sa DND, sa secretary. 2 kopya. Inireceive sa likod pa ng demand letter ko. Greetings na letter ko sa inyo. Nagpakilala ako. Sa likod pa, alam ko ang code name ng inyong, doon kayo nagtatak sa likod. 2 bisis. Kaya may kopya ako. Kapag kayo hindi lumapit sa akin, pag nakaupo ko, lahat kayo baklas. Wala akong pakialam sa inyo. Hindi naman kayo nakarehistro sa Pilipinas. Baka kala nyo, ano pa sildo sa inyo, politiko. Pero ang sundalo ko, nakarehistro sa international. Kaya nga, nilalapitan si Miss Warren na Galvez na i-withdraw, hinihimok na ay yung funding ng MLLF na triple agreement ay i-withdraw ni Maas. Hindi ba withdraw ni Maas yan kasi ako may-ari ng account ng triple agreement? Ano kayo, hilo? Pagkatapos, pagdating ko doon, padala ko ng sulat at representative kay Kuya Maas, sasabihin ng pamilya, protocol. Kung girahin ka ng bansa, mag-protocol ka pa rin. Mga litsi kayo. Matatalino kayo, magmag. Hindi ako magmalasakit para sirain kayo. Nagmalasakit ako para magkaisa tayo. Ano sabi ng mga tao mo dyan? Wala kaming pakalam. Bakit? May alam ka na ba? Ano pinaglalaban mo? Tae mo? Lahi mo, hindi tae. Kaya huwag mo kong sagutin ng ganyan. Mag-isip kayo. Open ako para sa kabutihan natin lahat. Kaya ako nagsalita ng ganyan para maintindihan ninyo. Nang layunin ko hindi gulo. Kapayapaan at kaunlaran. Mabigyan kayo ng magandang kinabukasan ng ating mga lahi sa lahi. Hanggang magpakailanman. Yan ang bala ko. Papasok kayo sa pagka-party list. Kayaw pasilduhan yung milyon na sandalo na Bangsamoro Emililip. Maawa ka naman, abogado ka, pagkatapos ganyan ang style mo. Pasildo ka sa kalaban mo, pagkatapos yung mga sundalo mo nakatingala, gutom.
Binubula mo lang, hinihimok mo para mamuliti ka. Pag nanalo ka, may sweldo kaya sila? Ginanggagamit ka lang. Nahawaan ka na ng pagkaaswang. Tatay mo hindi alam. Pinsan ko buo ang tatay mo, maawa ka. 3 bisis na ako nagdala ng representative dyan. Tinuro-turo nyo kung saan. Takot kayo? Hindi upo tatay mo, si Miss Wari, hindi upo ng king sa Sabah. Dahil walang kakayanan yan. Bago mo po, tandaan ninyo, hanapan siya ng kakayanan. Ang International Court ang magdesisyon. Ano ang capability mo na kaya mo buhayan ang lahat ng bansa sa buong mundo? Mas, wala nga ako pa sweldo sa sundalo ko eh. Wala akong pambili bigas eh. Magpapayaman pa ko sa inyo. Ay, hindi kaya maging king. Ang kalabasan mo, King Koy. Kuya Mas, hindi kita ininsulto. Gusto ko lang makipag-usap sa'yo. Huwag mong pakinggan ang nasa paligid mong pamilya. Salot sa lipunan yan. Tinatraidor ka niyan. Kahit mga pamilya ko yan, hindi ko nang babatay. Ang kabutihan ang pairalin ko. Kawawa ka eh. Kakasuhan ka ng gobyerno? Sa Istapa? Hindi nila alam na ang gobyerno hindi nagbayad sa akin mula pa nung Commonwealth. Kaya ba nila bayaran sa akin? Mabuti lang yan. Lang yung kinurap mo sa bansa natin. Eh. Kakasuhan ka? Bakit? May pira ba sila dito? Ako singilin ko ngayon ang gobyerno ngayon ng mula Commonwealth hanggang ngayon. Ilang taon yan? Kailan nag-umpisa ang dependent Commonwealth? 1948, 1947, 1946. Bayaran nila taon-taon yung tax ng lupa ko at saka negosyo. Mag-isip kayo. Makimalab na utak nyo kapag naniningil ako sa inyo. BIR ng Pilipinas, pinadalhan ko. Meral ko, pinadala ko. Lahat. Solicitor General, pinadala ko. DOJ, pinadala ko. Supreme Court, may sulat ako. Lahat. Ang hindi ko na pinadalan, yung opisina ni Satanas, hindi ko alam. Ang Forces of the Philippines, ulit-ulitin ko, makipagharap kayo sa aking administrator para tapusin na natin ang problema ng ating bansa. Kayo ang mga sundalo ng kahirapan ng Pilipino na makalutas. Huwag niyong kampihan yung mga oligar na yan, mga leader ng mga bansa natin na walang kamuwang-muwang. Bakit kayo pagutuman? Handito ako nag-handle ng aking kayamanan na binigay ni Allah para sa ating lahat na tao sa mundo. Kita mo nagrally sa Central Bank. Anong sabi ng tao? Mature na yung kayamanan ng gold, mga kailangan ma-withdraw ng gobyerno. Mayroon niya akong dokumento na patunay gobyerno may-ari. Sandali lang, time out lang muna, maintain lang kayo. Anong alam ng tao na yan? Yan mga kapatid ko. Nakakawa ang Pilipino. Naghanap na sila ng para sa kanila. Binibigay ko na, nakahadlang lang kayo. Pati kayo mga forces, nakahadlang din ang ibibigay ko sa inyo. Alam mo ba kung ako makaupo, kung magkano ang sildo nyo? Wala 1,000 sildo nyo. Milyon! Nakataripa na yan. Pirmado ko na yan. Hindi ko lang babanggitin kung gaano kalaki ang sildo na isang general at saka ultimo. Sasabihin ko lang sa inyo, pinaka-lowest na sundalo, parot-pot na sundalo, 100,000. Libre lahat. Sildo na yan ng mataas na ranking. Sarhento o o colonel o ano man siya dyan. Pero ang general, magugulat kayo. Kaya makipag-usap kayo sa akin. Ipakita ko ang taripa. Yung salarin ng Armed Forces of the Philippines. At salarin ng Bangsamoro at ang Emililip. Dahil yan, nakarecord sa account ng pangdaigdigan. Tandaan ninyo. Yan ang promises ko sa inyo. Huwag kayo magpakahirap. Nabantayan ng mga politiko na yan. Lumipat kayo sa akin. Kung ano ang kasalanan ng politiko, pananagutan lang nila. Ang kaya ko lang iligtas kung sakali si Bongbong ay humarap sa akin. Kaya ko iligtas yan. Dahil ang lahat ng mga problemang nagkaroon siya ng waran sa pag-aari ko. Kaya ko yan. Alam ko. Hindi sinasabi ni Bongbong. Ay nagsasabi ang international sa akin eh.
Kaya alam ko. Kaya kung bakit si Bongbong may warrant. Lahat sila may warrant. Alam ko kung anong mga dahilan. 219 na mga opisyal ng gobyerno na hindi nila alam na may mga warrant na sila sa ginawa nilang anomalya sa bansang ito. Nang akala nila sila nakakaalam. Nakasatellite kaya kayo. Pag nataw nyo sa kayamanan, nakasatellite kayo. Lahat naman. Kung saan nyo tinago, nakasatellite din kayo. Kung sinong bansang kausap nyo, alam din ng lahat. Alam ko lahat. Huwag kayo magpaikot. Napakontrata kayo ng mga railway ilalim ng lupa. Yung mga foreigner pumunta rito. Anong makamta nyo? Porsyento na lang, taxes na lang ng negosyo ng mga foreigner na investment dito sa Pilipinas. Ang tinatanggap ng gobyernong politiko, yung taxes na lang ng bansa ko. Ay paano naman ako, mga kapatid ko? Paano naman kayo? Kayo nagbabayad? Ano sabi nyo? Pira namin yan. Loko-loko. Binigyan na kayo ng resibo ng BIR na kayo bayad na. Wala na pakialam doon kung anong gagawin nila. Ang responsibilidad ng BIR at ng gobyernong politiko sa akin, yung i-endorse nila yung taxes ng bansa ko, ay wala silang in-endorse. Yan ang singilin ko sa kanila. Kaya sila lahat may warrant. Okay? Maraming salamat sa umagang ito at kayo patnubayan ni Allah na sana magbago na at humarap na sa akin para matapos na itong kalamidad. Tandaan ninyo, walang kalamidad pagkatapos nyo ang lahat ng bansa humarap na sa akin. Maging harmony na ang buong mundo. Utos ito sa akin. Hindi tanongin nyo kung sino nagsalita sa akin sa kalangitan. Ako nakakalam. Kung kayo nga ng mga reliyon, sinungaling kayo. Ako pa kaya na hindi naman ako nagsinungaling. Nasa akin ang ipinagkaloob. Kaya gusto ko malaman ninyo ang katotohanan. Para sa atin to lahat. Sa araw na ito, magandang gabi. Assalamualaikum, salam. Patnubayan kay ni Allah.